Aside from being accountant by profession, a realtor and a baker on the side, she is also a loving mom of 4 and a very supportive wife. Let us all welcome Sis Monicar. Hello, sis. Hi, sis. Thank you so Grabe much. naman ang introduction. Yes. Praise God. Nagustuhan mo ba, sis? Yes. Thank you so much, sis. Okay, it's so nice sis to have you here in Faith and Beyond. Yes. And very unique yung pangalan mo, sis. Can you tell us about your name? Kasi minsan nagiging Maricar or nagiging Monica, but it's Monicar, right? Yes, Monicar. So- Combination siya ng name ng father and mother ko, yung parents ko. Okay. Which is Edmond and Carolina. So the More and Car. Yes. Edmond. Oo. And alaman namin that you were raised and born in Pampanga, Yes. but under your Parents. your oo, grandparents. grandparents, oo. So why is it like that, sis? Bakit naging ganun yung setup? First, yung parents ko are separated. And then, yung mom ko yung nag-step up sa mga responsibilidad na dapat ng father ko. So, yung mom ko is OFW yung mom ko na sa US. Kaya kayo siya. naiwan sa poder Yes, lola mo. yes, oo. So how old are you that time, sis? Grade 3 ako nung umalis yung mom ko, sis. Grade 3. So you and your siblings. Oo, naiwan kami sa mga lolo't lola ko. So paano yun, sis, kapag yearly ba umuwi yung mommy mo? No. Actually, sis, last year lang umuwi ang nanay ko. So Oo, mahabang panahon. Yes, so which we understand. Kasi sobrang dami namin na sinuportahan ng mom ko talaga. And are you in good terms also with your dad? Yes. Okay naman Glory to pala. God, yes. So how does it hit you kapag Mother's Day and Father's Day, tapos nandun ang lola mo, yung nandun at lolo mo? So, mayroon ka bang mga parang nagsisenti-senti ka ba niyan kapag Mother's Day or Father's Day? To be honest, sis, alam mo, never namin naramdaman yung kakulangan. Never talaga. Kasi dun sa household namin, very close yung family namin. As in, filled with love talaga. Tapos yung nanay namin, never yan nag-skip ng day na hindi kami kinakausap, hindi kami nakakausap. Kaya never talaga. And then yung lolo namin, na nagsilbing tatay namin. So, alam namin yung pagmamahal ng ama sa pamamagitan ng lolo namin. Kaya, So wala kayong lonely? wala kaming ganun. Wala. Kasi surrounded din kayo ng love ng Yes. But hindi ako magpapaka-hypocrite na hindi ako nagalit sa tatay ko. Of course, nandoon yon. Pero yun na nga, hindi siya highlight ng buhay ko. Kasi nga, Para madali mo lang siyang isway kasi hindi naman yes. ganun. Oo, yes. Pero you forgive your dad. Yes. Siyempre. And recently lang. Bakit sis it take that long? Kasi sis, before, hindi ko alam yung true meaning ng forgiveness. So, nung naging Christian ako, yun pala yung forgiveness, na kahit hindi mag-sorry yung tao sa'yo. Kailangan, pag nakikita mo siya, wala ng pain. So yun yung turning point, sis, nung nalaman mo yung real meaning ng forgiveness. Yes. So did you approach your father? Actually, hindi ko siya yung, like, I forgive you or something like that. No, naging vocal ako na mahal ko sila equally ng nanay ko. Before kasi hindi. Laging mas mahal ko ang nanay ko, mas mahal ko ang nanay ko. And then I realized na hindi siya dapat ganun. Because the Bible said na, honor your father and your mother, not just your mother. So, Okay, from the word itself, na-realize mo. So praise God for that. And then you made mention, sis, that at the age of 15, nag-start ka na mag-alaga ng naging mommy. Yes, naging mommy ako. Hanggang sa naging 2, hanggang sa naging 4 pa. Yes, 4. So, can you tell us more about that, sis? yun nga sis, at young age, pinangarap kong maging ina. Kasi talagang pinangarap kong maging katulad ng nanay ko. You know, the love of a mother. Pero I never dreamt to be a wife. I never dreamt to be a wife, really. Gusto mo lang maging mommy? Yes, I just want to be a mom. And then, yung brother ng mom ko is medyo late na nag-asawa. So yun yung, dahil nakatira din sila sa amin. So yun yung naging baby-babyhan ko. Until inangkin ko na talaga sila. Inangkin ko na sila ng magsunod-sunod. Inangkin ko sila na even sa paggala ko, kasama ko sila. Hanggang sa work ko. Nung nagka-work na ako, sinasama ko sila. And even sa college ako, talagang
Very strange lang din niya kasi most of us, nung bata tayo, we dream of to be an architect, to be pero yes. sa'yo, to be a mom. Yes. Yes. Bakit ganun na lang sis yung kagustuhan mo? Actually, Maging a mom and yeah. Yun siguro dahil nga may mga good role model akong mother. Which is yung lola ko, Influence din po yes, yung mom ko. Kaya yun talaga yung nag-ano sa akin. And I don't know, talagang the Lord gives me heart na siguro maging ina. Which is, yun nga, na yun din siguro. Dahil alam ni Lord na hindi siguro ako magkakaroon ng biological kids ko. Kaya at young age siguro, pinaranas niya na sa akin. So, nabanggit mo sis, parang sabi mo kanina, alam ni Lord na hindi ka na magkakaroon. Can you tell us more about that? So, wala kang biological child? Yes. Because of what reason? Wala na akong, dahil nga nagkasakit ako sis ng 2014, natanggalan ako ng ovary, yung unang ovary. Then, 2022, natanggal na lahat. Lahat na ng ano. Yes, yeah. Lahat ng reproductive organs ko ay natanggal na. Pero yun na nga. It's because, is it cancer? Yes, cancer, yes. Paano mo nalaman that time na you're suffering from this kind of sickness? May pain na ako nararamdaman sis. Kaso ako nga, sabi ko nga is, mataas ang tolerance ko sa pain. Pero there was a time now, while I'm at work, hindi na ako makalakad. So I took myself to the hospital. And then yun, tuloy-tuloy na. The doctor urged me to have an ultrasound. Then may malaking bukol na. Then, yun na nga, after the biopsy, yun, malignant siya. And then sabi ko nga, sa testimony ko before sis, wala akong pakialam nun eh. Talagang, I'm not scared. Really. Hindi ako takot. Nung nagkasakit ako, hindi talaga. You're not afraid of what sis? Hindi ako takot mamatay. That time, hindi ako takot mamatay. Kasi nga siguro wala sa mind ko yung mamamatay ako. Kaya siguro nasabi ko rin na hindi ako takot mamatay kasi sobrang busy ko. Sobrang busy ko sa mundo. Sobrang busy ko sa mundo. Kaya hindi ko na-realize na posible pala akong mamatay nung time na yun. Kasi how did you, paano yung acceptance sis na because of this, paano yung future ko, hindi na talaga ako magkakaroon ng anak? Paano mo tinanggap lahat ng mga bagay nito? To be honest with you sis, until now, hindi ko siya tanggap. Hindi ko siya talaga tanggap until now. Hindi ko rin alam kung matatanggap ko ba siya. Pero yun na lang talaga yung always, ayan na. So you are still in the process of accepting it. By that time ba, boyfriend mo na si Brother Kelvin? Yes. But yun nga, ang mom ko kasi sabi niya, hindi kita babawalan mag-boyfriend. Huwag mo lang isosurrender ang pagkababae mo. So mahirap siya noon. Sobrang hirap niya noon. And then, dahil may isa pa nga, so may konting hope pa noon. And hindi pa natanggal lahat. yes. And then yun nga, nung 2022, tinuldukan na. Yes, tinuldukan na ni Lord. So hindi mo pa natanggap yung isa na yung possibility na hindi ka pero may konting hope. But then, that time na talagang wala na, how did you accept this news? And to break it with Brother Kelvin, paano nyo tinanggap? Alam mo sis, sobrang blessed ko sa asawa ko talaga. Never niyang pinaramdam sa akin yung kakulangan. Never siyang nag-demand sa akin ng kahit ano talaga. Never. And sabi ko nga sa'yo, until now, hindi ko pa siya tanggap talaga. May time pa rin, may time. May time pa rin. Are you asking God, Lord, bakit? Always, alam mo yun, pag may nakita kang bata, sabi ko nga, bakit yung iba, pumunta lang sa madilim, paglabas, buntis na. Bakit ako? Grabe na. Yung may lizard ka, tapos yung
heart mo to be a mom? Kasi Yes. di ba, bata ka pa lang, yun ang gusto mo. And alam mo sis, kaya nga din ako nalulung sa pera nun eh. Kasi Yun parang pangarap, scapegoat mo. pangarap ko din na bigyan ng better future yung mga magiging anak ko. Naplano mo na lahat, sis. Pero iba yung plano ni Lord. Iba. Iba. Kasi in time, may mga proper time na ibibigay si Lord for us that we can say we're healed. But we respect that and we will pray for you that you're still in the process of healing. And sinasabi mo kanina, parang nalulung ka Yes, nalulung talaga ako sa pera, sis. nalulung ka sa pera. Oo. To the extent of what? Yun na nga sis na habang inooperahan ako nga sa 2 beses ako naoperahan sis, gising na gising ako. Alam ko talaga. Kaya nga sabi nga na dahil naging kaibigan ko na yung mga doctor ko. Pag ginooperahan ka kasi parang dahil nga nasa anesthesia ka, parang nag-hallucinate ka din. And one of my doctor said, alam mo ba, minamambling mo, computation and all, yung mga ganong na habang naoperahan ako, habang nakasalang ako, yung pera pa rin ang iniisip ko. Ganun ka-blinded, sis. Oo, sis. Kaya sabi ko nga, nung 2022, doon ako inano ni Lord na hindi sa sakit ko yung pagsamba ko sa ibang Diyos. Which is nga, sa pera talaga. Doon ako inano ni Lord na hindi mo kailangan yan, hindi mo magagamit yan. Pero do you think sis ginamit ni Lord yung pagkakaroon mo ng sakit for you to wake up na ganito ka na? I would say no, sis. Kasi alam mo sis, sabi ko nga, sometimes we blame the Lord sa mga nangyayari sa atin, pero nakakalimutan natin, it is just the consequences of our actions. So yung pagising sa akin ni Lord sa pagsamba sa pera, sa ibang way, maraming way, malamang gentle way si Lord. Pero yung pagkakasakit ko is the consequences of my actions. Kasi hindi ako naging careful sa health ko dahil nga busy akong nag-chase sa pera. Talaga. Can you walk us through, sis? Ano ba yung mga ginagawa mo para lang sa pera? Ano yung mga ways and means mo before? Hindi na ako natutulog talaga, sis. Hindi na ako natutulog na para lang mag-rumakit. May regular job ako, which is accountant ako sa bank. And then, nagsa-sideline ako sa mga clients ko pag may mga ako ng financial statement nila, nag-ano ako ng accounting system so, parang nila. tanggap ka lang ng tanggap Yes. ng Yes. Yes. Even nga sa law firm, pinasok ko na din yan na nakaka-stress. So, even Saturday, Sunday, hindi Yes. ka rin nag-stop, sis? Hindi, sis. So, wala kang simba, wala kang during those days? Hindi ako naniniwala nun, sis, na required siya. Sa totoo lang, hindi. Kaya nga, alam mo, sis, nung binasa ko yung Bible, grabe. Dati kasi wala akong takot Nung binasa ko yung Bible, doon ako natakot mamatay. Kasi ang dami ko palang kasalanan. Na hindi pa pala ako handang mamatay. Kasi nga, sa Biblia, nakasulat din na totoo ang langit at impyerno. Heaven. Yes. So, Is there any specific word from the Bible na hindi mo makalimutan na siyang naging turning point mo, sis? actually sis, ang life verse ko nga is Matthew 11:28. Doon kasi yung time na sobrang pagod ko na parang di ko na alam yung gagawin ko noon. Yun yung during pandemic times. Doon na ako inano na, alam mo yun, yung pagod ka pero hindi ka naman kailangan mapagod Yung hindi mo alam yung gagawin mo pero lahat naman, may pagkain, may pera, may tahanan, pero talagang hindi ako mapahinga. So, walang satisfaction. Oo, by walang that time. satisfaction. And then, nung binigay sa akin ni Lord yung salitang yon, akin na. Akin na lahat yan. Lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. You've accepted. Sinubukan ko, sis. Sinubukan ko, o sige nga, subukan ko ang ibigay sa'yo. But that time, you think na you're spiritually dead na that time. Yes. Yes.
Spiritually dead talaga, sis. Kasi alam mo yon yung... Paano ka sis ni-revive ni Lord? Yun nga, sis, yung nung pandemic times, doon ko naramdaman yung true peace. Imagine yung libro na nandyan lang, na nakakalat lang. Nung binasa ko yun, nung inopen ko yun, nung in-start ko siyang i-open, parang kinukwento niya yung buhay ko. Parang kinukwento Parang niya. ikaw yun. Parang ako yun, yung Life tinutukoy story. niya. Yes. So nung na nag-decide ako na tumira muna ako sa sister ko. Yun nga, yung pastora. Tumira ako sa church namin doon. And then, doon ako ang daming revelation ni Lord. Natakot ako, sis. Kasi ang daming hinubaran ni Lord sa harapan ko. Natakot ako na baka ako yung next na huhubaran niya. Na, Tulad ng ano sis? yung alam mo yun, sis, yung pag-reveal ng mga kasalanan ng ibang tao na hindi mo sukat akalain na mabubulgar pala yun. Yung mga ganun na ano. So ako, natakot ako na, di ba, yung mga tao kasi meron silang kasabihan na pag hindi ka nadaan sa santong paspasan, idadaan ka sa, di ba, yung parang harsh way. And natakot ako na habang nagiging gentle sa akin si Lord, might as well mag-surrender na ako. Akala mo mauubos yung grace niya sa'yo. Yes, yung ganun. Tapos yun na yun. Doon na ako nag-start talaga na binitawan ko na lahat. Sabi ko nga, nung tinigil ko na lahat ng mga transactions ko and dealings with my clients, may pahabol si enemy noon. Tinawagan ako ng kliyente ko, may problem siya sa So sabi niya, ma'am, baka pwede mo akong tulungan dito, blah, blah, blah. Sorry, I don't do that anymore. I'm willing to pay you 5 million. And I was like, isipin mo, one transaction lang yon. And, Ang laki halaga. and I was like, sorry, hindi ko... Tinurn down. Yes. No, I'm willing to pay you half habang ano pa, and then nag-deposit siya sa account ko. And alam mo yun, kasi nasa kamay mo na eh. And pero doon, hindi ako nag-hesitate, sis, na ibalik. Hindi ako nang hinayang. First time in my life na hindi ako nang hinayang sa pera. And I praise God na Paano mo yun nakaya? yes. Ang sarap pala. Ang sarap pala na hindi ka mag-aalala saan ka kukuha ng pangkain. Hindi ka mag-aalala sa pamilya mo. Ang sarap pala na pinapaubaya lahat sa Panginoon. And I you praise God. work with integrity. Kumbaga. Yes, amen. So, sorry sis, nakat kasi kita kanina yung nabanggit ko yung spiritually dead. Yung mga, paki-mention sa amin sis, yung state mo na feeling mo spiritual dead ka na talaga. Unang-una sis, iba na yung, hindi na ako naniniwala na may control pa ang iba or ang Panginoon. Or siguro, I would say na hindi ako naniniwala na nag-exist si Lord. Kasi alam mo yon, yung minsan kasi sa sobrang talino mo, ina-analyze mo na lahat. Yung parang feeling mo, lahat may explanation. Oo. So nandun na ako dun sa point na yung buhay ko, ako ang may gawa, ako ang may control. Yes, yes, exactly. Ako lahat yung ano. So, sabi ko nga kasi, kala ko dati, enough na yung nagbibigay ka sa family mo, nag-share ka kung ano yung meron ka. Kala ko enough na yun to identify you as a good person. Pero may tunay na kahulugan pala ang mabuti. And ibang-iba sa definisyon ng mundo. Sa tunay na definisyon ng Panginoon sa mabuti. And yun sis, na sabi ko nga sa iba, kala siguro nila mababaw. Pero ako kasi, naramdaman ko siya eh. Naranasan ko siya. And sabi ko nga, spiritually dead kasi nga, I have everything, sis. Pero hindi ako kontento. Hindi ako mapakali. Wala akong kapayapaan wala talagang peace of mind. And if you will ask my family talaga, yung changes ko from before to now, grabe ako pumitik before, sis. Yung galit ko or yung worry ko, alam mo yun, grabe. Pero ngayon, I
glorify the Lord. I praise God talaga sa pagkilos niya sa buhay ko. And sabi ko nga, lahat naman talaga may timing. And I praise God na sa akin ay hindi pa too late nung ginising niya ako. Praise God sa testimony mo, sis. Hallelujah. Sa lahat na napagdaanan mo, sa lahat ng feeling mo kasalanan mo kay Lord, I think na-bless ka ng isang magandang bagay, yung asawa mo, sis. Amen. Very supportive siya sa'yo. Hallelujah. Yes, sis. Sobra. Sabi ko nga sa'yo, sis, never kong pinangarap maging Balik tayo asawa. dun, di ba? Gusto Never mo kong pinangarap talaga. Pero yun na nga, siguro Sige. siguro si Lord din, yun din yung ano niya talaga sa akin. I mean, yung love talaga ni Lord sa akin, talagang nandun talaga. Na dahil nga alam naman niya ang mangyayari sa akin. And He knew that I needed a man na magiging strength ko sa lahat-lahat. And who understand. Alam mo sis, grabe. Grabe yung asawa ko. Napaka-bless ko talaga. Sobrang bless ko. And sabi ko nga, every time na inaatake ako ng kaaway, dun sa part na hindi ako magkaanak, the Lord always turned my head sa asawa ko. Na not everybody were blessed ng ganito kabuting asawa talaga. Ay, grabe yung asawa ko. Parang siya yung testimony ko, ha? Pero, yun, sis, na sobrang blessed ko sa asawa ko. Napakabuting. Wala akong masabi sa asawa ko, sis. Sobrang, alam kong, siya kasi yung first and last ko talaga. Oo. Kaya, At the age of 27, di ba? Lagi nagpakasal. yes, 27, nagpakasal kami. So, that time, meron na yung mga bata, di ba? Yes. Oo, daddy na rin yung tawag nila sa At kanya. ganun, tinanggap niya din lahat. Oo, sis. Alam niya yung... Oo, tinanggap niya lahat ng, as in, never niyang pinaramdam sa akin na hindi sila sa kanya. Never talaga. Sabi ko nga, yung asawa ko, sis, alam mo, naawa pa nga ako dyan. There was a time na I told him, As a wife, no? Ano yung mga... Sana maibigay mo sa kanya. Yes. Ganun, yung mga ganong instances. I told him, sabi ko, kung gusto mong magkaanak. Ano lang mo, sabi niya sa akin, never. Kung papipiliin daw siya, you will always choose me. And I am so blessed. Kaya yung asawa ko, sis, pag yan nakakakita ng bata or damit ng pambata, hindi niya na alam gagawin niya paano niya itago sa akin. Kasi alam niya yun yung pinaka-sensitive ko talaga. Eh, automatic yan sa mall. Pag magmamall kami, dapat hindi kami dumaan sa mga pambatang damit, yung mga gano'n na ano. It must be hard, but you're still in the process. Yes. And sabi ko nga, hindi ko alam sis kung kailan ko fully matatanggap. Pero I praise God na every time na break ako dun sa fact na yun, siya yung paulit-ulit na bumubuo sa akin. Kasi alam mo sis, sa totoo lang talaga, as much as I want to overcome this. Kasi nag-worry ako sometimes na baka nadidisappoint ko na si Lord na bakit di ka mag-move on. Alam mo yun. Pero it's hard. It's very, very hard. Kasi yun yung pangarap ko eh. Kasi I save, I work for my future children eh. And then wala pala. But then I still glorify the Lord. I know na may mabuti siyang plano para sa akin, para sa aming mag-asawa.
Yes, amen, sis. And you are also a blessing to doon sa mga batang ginalagaan mo. Glory to God. Because Glory ikaw to yung God. tumayong mommy nila. Glory to God, sis. Glory to God. Ano yung mga pwede mong i-advise sa ating mga viewers o sa ating mga kapatiran na nakakaranas din ng or na feeling yung parang spiritual dead na sila or nagiging master na sila ng wealth, ng money, ng mundong ito. Siguro ang iaano ko lang sa kanila, sis, ito yung lagi ko rin sinasabi sa mga nakakausap ko. Every time that you do something, you ask yourself if the Lord is being glorified sa kung ano man yung ginagawa natin. Kung si Lord pa ba yung sentro o dahilan kung bakit natin chine-chase itong mga bagay na to. Kasi ako mismo ang magpapatotoo na lahat ng bagay dito sa lupa, walang saysay kung wala yung Panginoon sa buhay mo. Iba ang nabibigay na kapayapaan, na peace talaga ni Lord, na security pag nasa poder ka ng Panginoon. And I just want them na, yun nga, every time you do something, you say something, you think something, do it for the Lord. And yun nga, yung make sure that the Lord will be glorified. Thank you so Hallelujah. much. Hallelujah. I am more than a cancer survivor. I survived spiritual death. I am born again.